videographer! Ano? Ko ito, linggo na bukas. Dapat magdasal. Siyempre, kailangan magsimba tayo mga patahilmet. Pero ito nga, meron tayong re-react na video na ito yung kauna-unahan na sumang-ayon ako dito sa taong to. Talaga? Oo, kasi before, videographer, nung siya pa yung secretary ng DOH, ano? parang hindi ko man din ma-feel. Hindi ko siya masyado maramdaman ng mga panahon na yun. Lalo na, hindi ko alam sa benepisyo naming mga nurses. Maramdaman. Pero ito na nga, videographer. Nung napanood ko tong video na to, parang, mukhang sang-ayon ako sa mga sinabi niya. So, ito muna mga kapata helmet. Siyempre, today is a happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi tayo updated sa lahat ng mga inaipalang sinasaw namin ng videographer. Saan talaga ang ulo ko, videographer? Bakit na naman? Kailangan ko ng mga antioxidant. Ha? Glutadrip bang gusto mo? Ay, hindi. No ako dyan, videographer. Hindi talaga ako palo sa mga glutadrip. Pero ito na nga mga bata helmet. Panoorin nyo muna yung statement ng former secretary ng DOH na si Miss Gawin! Ang glutathione drip or minsan yung iba infusion siya. Ginagamit talaga yan para sa ating mga pasyenteng may cancer. Kasi kaakibat nung kanilang chemotherapy, yan ay ang nagbibigay ng, it's actually an immune booster. No? So habang ikaw ay nagkikimo, babagsak ang resistensya mo, binibigay yan because it's a very strong antioxidant. No? Para ikaw ay hindi madaling mahawa ng sakit. No? Ikaw ay natutulungan na maging tumaas yung iyong resistensya. Subalit, meron siyang side effect. Ang side effect niya ay nagpapaputi siya in excessive doses. No? In excessive doses, nagpapaputi siya. Dahil parang kapag ikaw ay medyo may konting overdose na sa glutathione, nasusuppress niya o hinaharang niya yung iyong melanocytes o yung melanin o yung iyong pigment cells na nagbibigay ng kulay mo. So kaya akala tuloy ng iba is maski meron ka niyan, puputi ka. No, maybe yung mindset nila. Pero sa katotohanan, you will only have a fair and whiter skin if you get it in excessive doses. Yan po ang epekto ng overdose ng glutathione. Is it beneficial sa iyong resistensya? Yes. However, kapag ikaw ay hindi natingnan na maayos ng doktor, at ito pala ay bawal sa'yo, at wala ka namang cancer, parang kumuha ng bato na pinukpok sa ulo mo. Again, where does this leads us? Kasi nga, dahil mabilis ang fake news sa Pilipinas, kagaya na lang nitong economic chacha na akala ng iba kung ano-ano na, nalilin lang yung tao dito sa mga sabihin na natin, marketing strategies. No? So, what it is, it just makes your urine expensive. Siyempre, nagiging mahal yung ihi mo. Kasi napakamahal nung i-inject sa'yo, tapos nagiging mahal kasi ilalabas mo lang naman yun kung hindi mo kailangan. Pero, dahil hinaharang niya yung iyong pigment cells, nagiging mas prone ka sa cancer. Kasi ang epekto ng kulay mo, kung tingnan mo, yung mga mapuputi, mas marami sa kanila yung may skin cancer. Marami sa kanila yung may mga sakit sa balat. Kasi ito, yan yung parang bubong. Siya yung nag-absorb ng radiation, ng mga ultraviolet rays. So pag tinanggal mo yan, mas napapasok ng mga radiation at UV rays yung iyong katawan. Kaya mas madali kang magka-cancer. So it's really an unnecessary adjunct to health. Kumain ka na lang ng gulay, mag-exercise ka, matulog ka ng maayos, yan pa ang iyong totoong immune booster. Pero bakit ito laganap? Bakit ito hindi makontrol? Babalik tayo. Dahil ang sitwasyon ng Pilipinas ay nakakahon. Meron tayong mga government agencies, pero pag kinasuhan mo, babalikan ka ng kaso. Ikaw ang magiging kakawawa. The Medical Act of 1959, yung practice ng ating mga doktor, parang konstitusyon yan, ay sobra 50 years old na. Kaya hindi na siya sang-ayon sa nangyayari ngayon. That is why marami they get away with it. Simply because masyado nating kinahon ang mga batas ng Pilipinas, walang flexibility.
So again, yung iba sisisihin yung government. Pero minsan hindi rin madaling masisi kasi nakakapasok siya in the guise of a supplement. Kaya nga, if there's a will, there's a way. And why is this happening? Because our country is allowing it. Because our country has laws that are very restrictive. So maski anong investigasyon pa ang gawin ng Senado, babalik ka rin doon sa bakit ito nangyayari. Unang-una, lumabas ka lang, sabihin mo, kunin nyo ito, gaganda ka dito. Walang accountability. Oh, etong batas na ito, makakamahal to ng pagkain sa Pilipinas. Maski nagsisinungaling yung nagsasalita, walang accountability. And that is why this is happening. So, we welcome the Senate investigation, pero ang malaking katanungan, where will this bring us? Is it the right solution? It can be a partial solution. But the biggest challenge is, babalik tayo doon sa mga batas na talagang sobrang tagal na hindi mo ginagalaw. No? One is the Constitution, one is the Medical Act of 1959. Every Congress, simula pa nung ako'y medyo bata pang napasok sa Kongreso, tinatalakay ito. Pero pagdating sa Senado, hindi siya umuusad. So pagbalik mo ng Kongreso after election, file ulit ng batas, debate ulit dito, mahaharang ulit siya. So it's always walking 2 steps forward, taking 5 steps backward. Kailan pa tayo gigising pag meron ulit mga ibang namamatay na dahil sa maling impormasyon at maling akala? Ano masasabi mo? Tama naman yung sinabi ni, Secretary Garin, former Secretary Garin, about dyan sa mga gluta drip na yan, na parang kumuha ka nga ng bato na ipupukpuk mo sa ulo mo. Kasi nga, yung pagkakaroon ng overdose ng gluta drip, yun yung nagkakos talaga, or yung side effect niya, puputi ka. Gusto kong pumuti. Pero dapat kasi, as in, high dose or overdose ka para magkaroon talaga ng side effect na, yun nga, yung pagputi, kasi may pinipigilan nga siya doon. Kasi yung mga papaya, so wala naman ang nangyayari doon eh. Pero videographer, oo nga, ginagamit nga yung mga gluta drip na yan sa mga cancer patient nga, para nga ma-boost talaga yung immune system nila, kasi nga, immunocompromised na sila, madali silang kapitan ng sakit. Pero, videographer, kung ikaw ay healthy na tao, mag-gluta drip ka, wala naman din talab yan sa, yung hindi ka bang agad puputi yan kung normal dose lang. Dapat talaga yung tipong ma-overdose ka or high dose. Healthy naman yata yung nagpapagluta drip. Kaya puputi talaga sila. Pero yun nga nakita ko na nagpagluta drip, may kurekong pa rin eh. Ha? Sino yun? Kilala ko yun? Oo. So, ayan nga mga kabatang helmet. Siyempre, mag-ingat tayo kasi kalusugan natin yan. Anything na ini-inject natin or ini-incorporate natin sa ating mga katawan, mahirap lang hapuli yan. Alam nga sabihin mo na, uy, wait lang. Wag, balik. Wait ba yun? Wait lang, hindi magpantay. Ay. Pero ikaw, videographer, anong masasabi mo about dyan sa mga gluta drip na yan? Kasi minsan, it's a form of marketing strategy talaga, no? Yung galing ng advertisement. Syempre, kukuha ka ng model na maputi. Pero, di ba? Syempre, dapat kuha ka ng ulikba. Para may before and after. Para makita talaga yung comparison, hindi yung maputi na, syempre, kaya naman pumuti yan, kaka-facial, kaka-kukuskus ng katawan. Alagaan. Pero ito nga, videographer, ha? Pangmalakasan talaga, gaya nga nasabi ni Miss Garin, yung about nga sa mga nagugluta. Minsan nga, it's a form of marketing strategy ng kumpanya. Kasi alangan na, sabi pa nga niya, talamak daw ngayon ang mga fake news. Kaya wag daw tayo basta-basta naniniwala. So, paniniwalaan natin si Secretary Garin. Oo, kasi, syempre, di ba, videographer, hindi naman natin maalis yan na naging former secretary siya ng DOH. Doktora Garin. Di ba? Pero doon nga talagang panig ako sa statement niya about sa gluta drip. Naman. Ikaw ba, videographer, ano ka ba sa mga pagluta-gluta? May kamahalan din yan di ba? Alam mo kasi, dapat magpa-aircon ka. Oh. Pa-aircon mo yung buong bahay. Oh. Para hindi ka naiinitan.
Oh, puputi Oh. ba ako kapag pina-aircon ko yung buong bahay ko? Oo naman. Tapos, huwag kang maglalabas. Bawal lumabas? Bawal lumabas. Pag lumabas ka, Oh. iitim ka. Kaya pag lumabas ka, dapat magpayong ka. Payong? Eh di yung bumbunan ko lang yung nakubera. Hindi naman yung Hindi. buong katawan Hindi ko. mag-long sleeves ka. Ang init. Hindi. Tiisin mo. Magdala ka ng pamaypay mo. Para hindi ka maarawan. Ayoko. Sa buong katawan mo, takpan mo. Ano ko, suman? Oo. Kahit magbe-beach ka, dapat takip lahat yan. Pag nag-beach ka, kailangan may rubber band ka. Ano ka ba May naman? rubber band. Tapos nakahiga ka ng parang... Mamay! Diba? Parang kilala ko yata yun. So, ayan mga kabata helmet, comment down below nyo kung ano naman masasabi nyo regarding sa mga gluta-gluta drip or kung ano-ano pang mga drip na nauso talaga. Mas maganda kasi yung normal at natural na, no? Kaysa kung ano-ano pa yung in-inject natin. Unless na lang na mga comorbidities ka or yung meron ka talagang sakit na kailangan ng cure or ng lunas na malulunasan yan nung mga dinidrip-drip. Diba, Bidyo Gopar? Ay, yung kilala mo may galis. May galis pa rin. Ay, hindi nawala. Hindi, pati ugali niya, ginalis na rin. Okay, mga batang helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa bahay, nag-helmet din ang bukid. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Bili na lang kung Bumili ka si Y. Gabriel. Hindi, yung bato. Bato.